Ang Napson Beach ay pwede pala dito mag-overnight. Kasi ako hindi ako naniwala sa swerte eh. No offense ah. Yan yun, dilim. May ilaw tayo pero yung ilaw natin is cellphone lang. Yun, linaw. Dilim no? Alam ko nakita nyo naman na gano'ng kadilim. Diba? Dilim. Tabi tayo ngayon ng dagat. Sa dagat tayo. Naghammock camping kayo sa tabi ng dagat. Sama nga pala natin yung kuya ko. Dito nag-ride to Cleo. Sarap sa pakiramdam pag ganito eh. Diba? Hammock camping ka. Tapos doon dito ka banda sa may dagat. Or sa ilog. Nakaka-relaxing. Bumaba muna tayo saglit. Tingnan yung ginamit ito na motor. Ito yung sa kuya ko. Yung click. Tapos yung akin nandito banda. Ang dilim nga ng daanan. Tapos siyempre kailangan ito kasi yung mga bato-bato. Tingnan yung mga bato-bato. Tingnan naman no. Doon. Ito yung gamit natin. Ayun yung motor natin. Di ba yun? Stig. Ngayon. So, ganda ng pwesto natin pare. Nakahiga tapos nakikita natin between. Try ko iharap yung camera kanina. Hindi siya makita. Kaya tayo sa may bato taas nito. Hirap maglakad kasi yung ilaw natin isa lang eh. Kailangan natin yung cellphone. Gano'n no. Yun, dito na tayo. Yun na nga. Yun yung view, maganda. Diba? Yun naman yan. If nakikita nyo, kung nakikita nyo yung daanan, ay yung daanan ko kanina. Tabing tarik yan. Tapos yung mga dagat, tingnan yung dagat. Lawak nyo yung gagi. Hindi ko alam kung makikita nyo sa camera yan, pero sabing lakas ng alon. Ngayon, magpapahinga muna tayo. Pupupo, tapos muni-muni. Para ma-enjoy natin yung overnight natin dito sa Napson Beach. Kung di nyo na itatanong, ang Napson Beach ay pwede pala dito mag-overnight. Yan, mayroon ng proof na pwedeng safe dito mag-overnight sa Napson. Ako yung proof na safe mag-overnight dito sa Napson Beach. Diba? Dito mismo sa beach nila. Peaceful. Ang oras is alas 11 na. And yun, maganda pa rin yung environment. Wala pa rin ng gogulo. And which is a good sign para overnight dito or mag-camping. Recommend ko na mag-camping dito kasi so far so good naman dito. Ginagawa ko to kasi para meron kayong idea. Dito sa Puerto kasi bihira lang yung may mga camping site or mga beach na camping site na safe or hindi naman sa safe kundi mababa yung entrance or mataas yung entrance kasi hirap din dito eh. Yun yung hirap sa Palawan eh, di ba? Pag nasa Palawan ka, dapat nga pag sa tourist mataas talaga yung rate nila. Tapos pati pa naman sa local din nadamay nila, di ba? Nakakasar lang. Kasi di ba kapwa Palawino mo tapos local tataasan mo pa yung presyo, di ba? Hindi naman yun, hindi reasonable. Kung kung mga foreigner, pwede pa sana. Sa mga local, tataasan mo yung presyo ng entrance pati yung overnight, parang unfair. Parang di mo sila kababayan. Yan yung hirap dito sa Pilipinas, di ba? Pati mga Pilipino, tinuturing na nilang foreigner. Kung makapag-presyo sila, akala nila di ba? Hirap lang i-explain eh.
Pero dahil nandito tayo para mag-relax, kalimutan muna natin yan. At least, mayroon na kang idea na safe dito matulog sa Nakpan Beach. And safe dito mag-overnight. Maraming pumupunta dito, lalo na paghapon kasi yung sunset and sunrise maganda. Mamaya hindi natin maabutan yung sunrise sa kadahilanan na alis tayo ng maaga kasi may pupuntahan pa tayo. Pero subukan natin maabot ng sunrise. Subukan lang natin ha, hindi ko pinapangako. Ngayon, gagawin natin, tingin-tingin tayo, upo-upo. Tingnan natin kung anong magagawa natin. Pahinga-pahinga muna tayo. Tingin-tingin tayo sa dagat. Between, dagat, gano'n. Hindi ako masyadong makita eh. Kasi mahina yung ilaw natin. Yung ilaw natin is flashlight lang and mahina lang talaga. Alam mo, grabe yung nangyari sa akin ngayong June. Bago matapos yung June. Grabe. Kalahin mo. Nawalan ako ng trabaho. Nawalan ng trabaho. 2 beses. Tapos, 2 beses ako nawalan. Tapos, nasira pa yung iPhone ko. Nabasa sa tubig. Tapos, yung pagkuha ko ng 13 month ko, pahirapan pa. Yun pati pagkuha ko ng last ko na sweldo dun sa pangalawa kong trabaho, pahirapan pa rin. Bakit kaya ganun, no? Ngayon, yung 13 month ko, hindi ko pa nakukuha dun sa first na trabaho. Walaan ko pa i-follow up yun. Totoo nga pala yung sabi nila, hindi kaya yaman dito sa Pilipinas. Kasi kapwa mo Pilipino, kinukurakot ka. Wala kang mapapala. Pag dito ka sa Pilipinas, swerte ka na lang kung di naman sa swerte, mapalad or blessed. Kasi ako hindi ako naniwala sa swerte eh. No offense ah. So, mapalad ka if lumaki kang may kaya kayo or may business yung magulang or mga grandmother mo. Yun. Magaan yung buhay nyo. Tapos isipin mo kung kapwa mo Pilipino yung sisira sa'yo. Minsan yung mga malalapit pa sa'yo, kung sino pang mahal mo, yun pa yung madalas na naninira sa'yo, no? Sakit lang isipin. Alam mo, mayroon akong i-recommend sa inyo na music pag may mga ganito kayo occasion. Maganda pakinggan. Si Goodhis Gunita, first na favorite ko yan yung nagbago sa akin. Tapos yung second is bago ko lang na-discover si AC siya yung kumanta ng Tapik by AC. Grabe sulit yan, pakinggan nyo. Yung pangatlo naman si Central C talaga ganda ng story ni Central C. Yung pang-apat naman, si Eminem. Magaling si Eminem. Paras-paras lang din naman. Yan. Tapos, yung pang-5, si Flaugy. Flaugy yung pang-5 sa akin eh. Kasi, paras-paras naman tayong reference sa rap. Mayroong mahilig sa, about sa buhay. Mayroong ding mahilig sa about sa pagbabago o yun sa peaceful life. Diba? Ngayon, laro tayo sa dagat. Pahabol-habol tayo. Gabi na, pero sarap ata magano pabalabog sa dagat eh. Ilaw ko. Okay na yan. Chicheria. Yung natin, may mga can tayo doon, canned food. Hindi natin mabubuksan eh, wala tayong dalang pambukas. Diba, ang dami nun. Yung gagawin is, pagdating doon sa bahay, bago na lang kakain. Dadagdag na lang sa budget pang umaga, no? Dito tayo sa may tabing dagat. Oops, dahan-dahan lang. Tingnan nyo naman yung dagat na yan. Ano? Limit mo.
Sarap gawin. Pag may mga kasama kayo, or may flashlight, mas malakas naman loob mo. Abangan yung low tide para mangilaw sa gabi, di ba? Tapos magluto-luto, di ba? Astig. Low tide tapos mangilaw, mga kasama mo or ikaw lang isa. Astig. Overnight talaga, trip na trip. Ano pwedeng pagpicture bato, tapos doon bato. Doon tayo kanina, hindi na makita yun. Bilang na mataas na kasi. Ngayon, babalik na tayo doon. Dahil kailangan natin magpahinga. Tara, magpahinga na muna tayo. Duyan tayo. Tara. Tingnan tayo sa hammock natin, banda. Nagdudayan daw yan. Magpapahinga muna tayo. Kahit paganda ka. Sarap ng duyan natin, pare. Hammock is the best. Time check is alas 3 na. Uwi na tayo kasi may pupuntahan pa tayo and mas maganda yun yung isa. Dito is recommend ko dito na pwede kayo mag-overnight. Kung mayroon kayo masama or may masama naman kayo, magdala na lang kayo. Okay din naman kung mahilig ka mag-solo camping, okay lang din. Magdala ka na lang ng protection mo kasi for secure lang din naman. Kasi alas 3, alis na ako eh. Alas 3 na ngayon, nakapahinga na rin tayo. Yan, kuya ko nakapahinga na rin siya. Medyo. Yan. Ngayon, uwi na tayo doon. Salamat sa panonood, like and subscribe. And update naman kayo kung anong magandang puntahan dito or mag-camping. Kung mayroon kayong alam dito sa around Palawan lang ha. Sige, like and subscribe. Thank you sa panonood.